Kabilang sa habag at kagandahang loob ng ating tagapaglikha ay ang pagbibigay sa atin ng mga panahon at mga sandali na kung saan maaari nating palawigin ang ating mga mabubuting gawa upang sa gayon ay magiging ibayo para sa atin ang ating mga gantimpalang matatanggap sa kabilang buhay. Kabilang sa mga araw na ito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Unang-una, paano natin ito salubungin? Ang lahat ng bagay ay pwede nating salubungin sa pamamagitan ng mga susunod. Unang-una, pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa banal na Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbabalik loob kayo o kayo ng mga mananampalataya, lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay magiging magdagumpay. Pangalawang bagay, sisikapin natin sa ating sarili na ito'y masamantala sapagkat ito'y kukunti lamang. Samantalahin natin ang panahon ito sa paggawa ng mga mabubuti. Sapagkat sino man ang taong hihilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na matulungan siya sa paggawa ng mabuti, siya ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa banal na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Para sa kanila na mga nagpupunyagi para sa amin, ay gagabayan namin sila tungo sa aming landas. Pangatlong bagay ay paglayo mula sa mga kasalanan. Sapagkat kung isipin natin na ang mga gawaing pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ay dahilan upang tayo mapalapit, gayon din ang mga kasalanan. Ito ay nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman ang kabutihan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah? Unang-una, ito ang mga araw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa pamamagitan nito. Sinabi sa banal na Quran, wal-fajr, walayalin, ashr, wash-shaf'i, wal-watar. Sumpa sa al-fajr, sa bukang liwayway, at saka 10 gabi. Ayon sa opinyon ng ating mga mufassirun, mga iskolar, mga nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran, sinasabi nila na ang 10 gabing ito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito ang opinyon ng nakakarami sa kanila. So yan ang kauna-unahang kabutihan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa pamamagitan nito. Pangalawa, ito yung araw na binanggit sa Quran na tinatawag na al-ayyam al-ma'lumat. Sinabi sa banal na Quran, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. At upang maalaala nila ang pangalan ng Allah, mapuri nila sa mga nakatakdang araw at nabibilang ng mga araw. Ano yaon? Ito yaong 10 araw ng Dhul-Hijjah sa mga bagay na kanyang ibinigay na biyaya sa kanila ng mga hayop na kinakatay sa mga araw na ito. Pangatlong bagay, ang sugo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumaksi na itong araw na ito ang siyang pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, ma min ayyamin afdalu indallahi min hadhihi al-ayyam min ashri dhil-hijjah. Qalu ya Rasulullah wala mithluha fi sabilillah. Qal illa rajulun affara wajhahu fit turab. Illa man affara wajhahu fit turab. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na ang pinakamainam sa mga araw ay itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi ng mga sahaba, kahit na kasing tulad nito na ginagamit ng mga araw sa pakikipagdigmaan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng sugo, kahit na ganun pa man. Maliban lamang sa isang lalaki na isinubsob ang kanyang pagmumukha, ang kanyang mukha sa alikabok. Yun lamang sabi niya. Pang-apat na bagay, itong 10 araw na nasa Dhul-Hijjah ay dito napapanahon ang Yawmu Arafah. Yawmu Arafah, ang araw ng Arafah na kung saan dito nananatili ang mga nagsasagawa ng Hajj sa Makkah sa Arafah. At itong araw ng Arafah ay hindi lingid sa kaalaman natin na ito ang kabilang sa mga araw na kung saan mahalaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dito, sa araw na ito, ibinaba ang
talata na nagsasabing, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Sa araw na ito, kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon at ginawa kong buo para sa inyo ang aking habag at nagustuhan ko para sa inyo ang Islam na relihiyon. Kailan ito ibinaba? Sa araw ng Arafah. Hanggang sa isang Hudyo ay dumating kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu at kanyang sinabi, talata sa banal na Quran, na kung sa amin lamang ito ibinaba ng mga Hudyo, gagawin namin itong piyesta. Sabi ni Umar, anong talata ito? Sabi niya itong aya na nagsasabing, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, oo, alam ko yan. At alam ko kung saan ipinahayag sa sugo noong araw na siya ay nasa Arafah, Yawmu Arafah, sa ikasyam ng Dhul-Hijjah, habang siya ay nasa Arafah na nananatili doon dahil kabilang ito sa gawain sa mga Hajj. Ito ay rukun sa Hajj. Kabilang pa rin sa kabutihan ng araw na ito ay dito napapanahon ang Yawmun Nahar. Yawmun Nahar. At itong Yawmun Nahar, itong araw ng pagkatid ng hayop bilang alay, ay kabilang din sa mga araw ayon sa ibang opinyon ng ating mga eskolar na mga dakilang araw. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami indallahi Yawmun Nahr thumma Yawmul Qir. Ang pinakadakilang araw kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang araw ng Nahr, itong ikasampu ng araw ng Dhul-Hijjah. Kasunod nito ay itong Yawmul Qir, itong ika-11 na araw. Kabilang pa rin sa kabutihan nito ay dito sa araw na ito nangyayari, naiipon ang mga pangunahing uri ng pagsamba. Maging ito ay sala o pag-ayuno o pagsagawa ng Hajj at pagbibigyan ng kawanggaw at saka marami pang iba. Ayon sa sinabi ni Ibn Hajar, kaya nga ito naging kaiba sa mga ibang araw ay dahil nga dito naiipon ang mga pangunahing gawain sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kabutihan ng araw ng Ashrul Dhul-Hijjah, ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah.